Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Inshallah lahat po kayo nakapahinga. Okay, kamusta yung mga tulog ninyo? Yung mga may anxiety dyan, may depression, kamusta po kayo? Inshallah, ay, may masusunog. Inshallah lahat kayo nakapahingaan, okay? Sige, tingnan natin kung anong nangyayari sa inyong energy. Yung person mo, pwede, possible. Okay, tingnan natin kung ano yung mangyayari bukas, this week. Bismillah, unahin natin. Pwede naman yung person nyo. Unahin natin yung person mo. Lagi naman ganun, di ba? Dalawang energy ninyo ang sinisilip natin. Anyway, yung mga yung mga nagpa-reading sa akin, maraming salamat po yung mga nagpa-book. Pwede naman po kayo pumunta ng face-to-face. At kung malayo po kayo, ayoko naman gumasto kayo kung malayo lang kayo. Pwede pong online, walang pinagkaiba, ang malayo or malapit. Okay? Pareho pa rin yan. Energy nyo pa rin yan ang masasagap natin. Or yung mga tanong ninyo sasagutin natin. Okay? Okay. Wow. Ang daming stalking kagaganapan, ano? The Fool and Ace of Pentacles, King of Wands. Okay? Meron na naman nagiging strong, sumusugal, parang independent yung person mo. Okay? Meron din akong nakikita na parang susubukan mo, possible ikaw or yung person mo. Okay? So, mahilig ka siguro sa aso or pusa. Basta may animals yan dyan. Okay? Maring ikaw to. Okay? Or yung person mo. Tingnan mo. Willing siya magantay sa'yo or magtiis. Or inaantay ka niya na pansinin mo siya. Okay? Si The Fool kasi, parang bulag na nagmamahal yan eh. Hindi niya alam kung mapapahamak siya or hindi. Basta ang gusto niya ay go lang siya ng go. So, Ace of Pentacles, mukhang may pupunta sa'yo or tatawagin, mag-uusap kayo. Hingi siya ng pahintulot sa'yo na pwede ba kayo mag-usap? Possible. Okay? Kasi may bagong balita. Okay, kung nag-abroad itong person mo or pauwi dito sa ating Pilipinas, possible po na makakauwi siya. Pwede din ng mga loan na inaantay niya, approval po siya. Okay, so far positive yung energy ng person mo ngayon. At gusto kanyang puntahan, gusto niya magkita kayo. Hindi ko alam kung dinner date ba ito, siya magbabayad. Mukhang nakasahod to ng tama or may nasisense ako parang bibigyan kanya ng pangpariban, pang-pedicure, possible. Meron siyang iaabot sa'yo. Okay? Or makakatanggap ka ng something kung person mo talaga ito. Okay? So, bantayan nyo bukas. Baka maabot yan sa inyo. Wala naman masama kung aasa tayo. Diba? Ace of Swords and Three of Pentacles. Okay. So, meron celebrations, may salo-salo ako nakikita, may pupuntahan na tayong person mo, possible na mag-iinuman. May nasisense ako, may inuman, celebrations, kasal, birthday, ano pa. Tingin ko may mga family siya na hihingi ng tulong sa kanya, may lalapit, or meron siyang bibigyan na tulong na parang, pero nag-aalanganin siya kung bibigyan niya. But may nasisense ako na parang, kung hiwalay na kayo, mukhang magpapadala ito sa'yo. Okay? Or nag-aantay ka ba ng sustento? Yan. Okay? So, magbibigay yan. So, any naman equations ito eh. Possible na magdi-date kayo. Possible na magkakaayos. Nagkakahamunan kayo ng hiwalayan kasi toxic muna. Yan. Parang nagkaanon kayo ng emotions. Okay? Nagkasalubungan kayo. Pagod ka, pagod siya. So, feeling kasi ata ng person mo is mukhang may pera ka tapos nagbago ka. Okay? Huwag mo isipin yun kasi kung yun kasi ang ipapakita mo sa person mo, hindi mo siya matutulungan, 'di ba? So, kung mainit kasi ang ulo niya, mas maganda wag ka na lang sumalubong or sumabay. Kasi
Alam kong pagod ka din. So, nas-tense ka lang siguro or naiirita ka sa mga pabebe ng person mo, okay? Kaya nakapagsalita ka ng masama rin, okay? Maring may nagtampuhan, may nag-block or hindi nagpansinan. Pero magkakaayos naman yan kayo. Okay, family issue, meron din. May kinakaharap siyang family issue. Gusto niya makatulong sa pamilya niya, pwede rin, okay? Pwedeng ikaw din. Pinoproblema niyang pamilya mo kasi kailangan mo, ang dami mong binubuhay. Yan. Mukhang may money involved sa pag-aaway ninyo. Okay? Meron din siguro ako nakikita na binigyan kanya ng pera or pinapadalan kanya, pinaalaga sa'yo yung sahod lahat, inyet napunta sa wala. Okay? Nung siguro ng pandemic, naapektuhan kayo or possible na bago mag-pandemic, yung mga ganon, parang kino-question ka niya ngayon, anong ginagawa mo sa pera? Yan. Okay? Topic natin yan mamaya. The Hermit and the Devil and Page of Pentacles. O, diba, sinabi ko naman sa inyo kanina, baka nakapag-issue kayo sa pera or nagka-issue kayo about sa pera. Ito kasi yon mga love ko. Okay? Yung mga housewife dyan, yung mga bago pa lang mag-aasawa or bago pa lang kayo, kaka-stay mo lang sa bahay, 2 years, 3 years, bago pa lang yan. Huwag mong hayaan hanggang habang buhay housewife ka. Okay? Huwag nyo hayaan na umaasa lang tayo sa mga sahod ng asawa natin. Huwag nyo hayaan na nag-aantay lang tayo ng mga bigay o konting-konting barya. Okay? Alam ko matalino ka, gumalaw ka daw. Matalino ka. Marunong kang dumiskarte. Magaling ka. Para to sa mga housewife lang, okay? Sa mga nanonood na umaasa sa kanilang asawa kasi hindi sila makaalis dahil sa mga anak nila. Kasi walang mag-aalaga, kasi buntis ako. Walang mag-aano. Okay lang yun. Pag kung buntis po kayo, magpahinga. Okay? Anyway, sa mga buntis dyan, pwede po kayo mag-message sa akin. Nagbibigay po ako ng gatas para sa inyo. Mag-message po kayo sa akin. Tumutulong po ako sa mga buntis. So, sabihin nyo lang sa akin kung anong flavor na gusto nyo. Okay? So, dito, may nasisense ako na parang ganun ang setup mo. Okay? To be honest, mga love ko o mga mahal ko, makinig ka. Hindi kasi mataas ang tingin nila sa mga housewife. Okay? Kahit anong gawin natin, ito yung realidad, mga madam ko, mga boss ko. Ito yung realidad. Or ikaw kung lalaki ka, nag-stay ka sa bahay ngayon, nag-aalaga ka sa mga anak mo, hindi kasi nakikita ng karamihan na sinakripisyo mo yung sarili mo para lang sa mga anak mo, para may mag-alaga, tapos magtrabaho yung asawa natin. 'Di ba? Kung lalaki ka, nag-stay ka sa bahay, sinakripisyo mo 'yun kasi babae mga anak mo, hindi ka malit kasi ang tingin nila. Kung babaeng nagbubuhay sa inyo, tapos pagod, pagdating sa bahay wala kang ginagawa. 'Di ba? Ibang usapan na 'yun kapag dugyot ang bahay mo, hindi ka naglalaba, pero pag yung inaalagaan mo yung anak mo, ang linis ng bahay, nakakapagluto kayo. 'Di ba? Meron din mga anak, sinasacrifice nila ang kanilang pag-aaral para lang malagaan ng magulang nila, para may trabaho, matulungan sa pagtitinda. 'Di ba? I-appreciate po natin yung mga tao na 'yon. Pero ito yung realidad talaga. Sabihin niyo na tataas ng kilay niyo sa akin. Pero alam mo, hindi kasi 'yun ang tinitingnan ng mga tao eh. Yung sinasakripisyo mo na yung buhay mo, sinasakripisyo mo sa lahat para lang makagalaw sila. Hindi yun eh. 'Di ba? Totoo lang, nagiging mabango lang naman tayo kapag may pera tayo eh. 'Di ba? Huwag niyong plastikin ang sarili ninyo. 'Di ba ang hirap kapag manghingin tayo sa anak natin? Nak, pangkuryente, nak yung grocery, nak yung panggamot ko. Anong ginawa mo? 'Di ba? Yung mga panahon na malakas ka pa. So yung mga taong mga malalakas ngayon, may oras pa kayo mga mahal ko. Huwag niyong hayaan na wala kayong diskarte. Marami pong housewife na dumidiskarte kahit sa bahay lang. Kaya niyo yun. Gawin niyo, huwag kayong mahiya. 'Di ba? Huwag kayong mahiya kung nagtitinda kayo, kung ano man yung diskarte, maglutong bahay kayo, gawin niyo yun. Hindi nakakahiya ang pagiging madiskarte, ang nakakahiya yung pasosyal ka, wala kang pera. 'Di ba? Yung nakakaya yung manghingi tayo sa asawa natin. Bakit ba ako nag-aalaga lahat? Dapat lang. Well, opinion nyo yun.
Pero, wala kasing umaangat sa ganyan. 'Di ba? Darating ang panahon, pagsisihan ninyo, na bakit nyo hinayaan yung sarili nyo nakakulong lang. Tapos, nagsilakihan ng mga bata, mga sutil naman. 'Di ba? Wala nang respeto yung anak mo kasi hindi mo maibigay yung gusto niya. 'Di ba? Alam kong may makakaintindi sa akin kung ano yung sinasabi ko. Kasi may nakikita ako na may dumadanas ng ganito. Sabihin na natin, 5 anak mo, 4, 3, ginugol mo, tumanda ka na nag-alaga. Pero paglaki naman, sutil lahat. 'Di ba? Yung allowance mo magkano lang. Taga-alaga ka pa ng apo. Well, ang hirap ano. Pero, kung too late na, kung tumanda na kayo na ganyan, pwede nyo naman kausapin siguro yung apo ninyo o yung anak ninyo. Kung sino man nagbibigay sa inyo. Matanda na kayo eh. Kailangan nyo na magpahinga. May mga nakikita kasi ako na gano'n ng setup. 'Di ba? Dapat magpahinga na kayo nang binibigyan, kahit allowance. O, sabihin na natin 3 magkapatid. Paano po pag nagtulungan yan? Malaki din yan kapag nagtulungan yan. Si kuryente, yung panganay. Si pangalawa, yung grocery. O yung pwede rin naman magtulungan sila sa grocery kasi lahat naman kumakain. Tapos si bunso, siya yung tubig. 'Di ba? Magtulungan sa mga bills. Dapat magkaroon kayo ng ganon. Ng pag-uusap. Magtulungan lahat. Kasi kung isa lang yung nasa abroad, siya lahat. Mga utang, hindi magpapadala yan ng 3 buwan. Or 5 buwan. Uutang na utang lang kayo. Tapos pag nagpadala na si breadwinner, lahat ng padala, lahat bayad sa utang. Wala rin yun. Saan ang naipon nun? Pinayaman nyo lang yung tindahan. Pinayaman nyo lang yung mga 5-6 na inutangan ninyo. Diba? Mag-adjust din kayo at matuto kayong magtipid. Kung wala talaga, hindi mag-itlog, mag-asin kayo. Kung wala talaga mapapadala yung anak nyo. Diba? Pag sinabi ng anak nyo, ma, nag-iipon na ako kasi pauwi na ako, ma. Diba? Pakinggan nyo yun. Okay? Tulungan nyo yung mga anak ninyo. Okay? Hindi puro tayo, ng aasa. Yun. So, yung mga housewife dyan, yung mga may pag-asa pa, yung sa bahay lang, pwede kayong dumiskarte. Kung may sakit kayo, ma'am, hindi kasi ako makakapagtrabaho eh. O, diba? Ay, kawawa yung anak mo. Pasalamat ka kung may anak ka na masipag, yung talaga may pangarap, kasama ka sa pangarap. No? Nakakaawa yung mga ganang sitwasyon. Totoo lang. Okay? So, ayusin mo na lang yung pag-alaga sa mga anak mo kung ganun na talaga. Kung nasanay ka na sa bahay, ayusin mo na lang. Sana tulungan ka ng mga anak mo. Okay? So, yun yung dito. Masyado mo na talagang nakapokus ka sa mga anak mo at hindi ka nakapag-desisyon ng maayos. Yung iba naman, sumugal. Kaya nga may sa una pa lang is the fool. 'Di ba? Ginawa mo lahat eh. Ginawa mo lahat. Lahat para lang maging maayos or matutupad mo yung pangarap mo. Okay? Unang cards nyo is the fool. Okay? Sabihin natin halo yung energy natin dito. Si person at saka ikaw. Pwedeng energy mo na ito. Okay? Kasi lumalabas dito, maaring burdens ka sa person mo. Housewife ka, kaya nabanggit kita. Okay? Huwag sanang ikakasama ng loob niyo yun. Hindi porket housewife na minamalit. Hindi ko minamalit ang mga housewife. Kung babalikan yung sinabi ko, kung uunawain niyo yung sinabi ko, ang gusto ko lang ay dumiskarte din kayo. Huwag niyong hayaan na dumating yung panahon na magiging pabigat ka sa asawa mo. Okay? Huwag mo hayaan. Naintindihan? Wala eh. Maliit ang tingin nila pag wala kayong pera. Hindi nga kayo rin respeto. Yung mga hipag nyo, hindi kayo boto. Kasi hindi ka nakakatulong. 'Di ba? Hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakabigay sa kanila ng pera. Hindi sila nakakautang sa'yo. 'Di ba? Totoo naman yun. Kahit magalit pa kayo sa akin, so what? Ganun lang yun mga madam ko. Dahil totoo lang po yung sinasabi ko.
Okay, may gagawin, may lakad ata yung tao na yan, yung person mo. Oh, pupunta ata yan sa'yo, makikipag-ayos. Yan. Makikipag-ayos, alam niyang pasensya ka na, nagkamali ako, may umiyak, may pagkasawi, bighati sa puso niya, nararamdaman ko po. Okay, papunta na yan, magiging okay na. May nasisense din ako, may mga tinalikuran siya, possible po yung kabit niya, iwan niya para sa inyong pamilya. Okay? Kung ikaw naman ang kabit, possible po yung family niya, nagkalabuan or nagka-problema. Marami po dito na nanonood sa akin. Second wife, third wife, yan, mga Muslim, yan. Yan, mga Muslim, asawa po kayo ha. Hindi, kasi sa amin, walang kabit. Walang kabit sa amin. Pinapakasalan po sila para maging legal. Okay? Kasi sa amin, halal, kumbaga, pwede. Pwede silang maging asawa. So, kung second wife ka, third wife, o pang-apat ka, possible na gusto ito makipag-ayos sa'yo. Kung pang-apat ka o anuman, gusto niya yung lahat kayo na peaceful. Hindi kayo nag-away-away. Gusto niya rin maayos yung sarili niya sa'yo, kumbaga. Okay? Anyway, sa mga nanonood dito sa akin na Muslim, subukan nyo magtahajud. Magtahajud kayo. 2 rakaat lang yan, di ba? 2 rakaat lang yan, gawin nyo yan. Okay? Kung Muslim kayo, kasi iba kasi ang dasal nun. So, the moon, the strength, and ganda oh. Mukhang financially 2 times nang lumabas. Okay? Mayroon siyang mabigat na desisyon na gagawin. Sa tingin ko, gusto mong umuwi. Nasa abroad ka ba? Tingin ko. Gusto mong umuwi, pero hindi ka makapag-desisyon ng tama. Okay? Pwede kayo magpa-reading sa akin. Para kung mag-exit na ba kayo or or mag-for good dito, may dala kayong pera, gusto nyo mag-business, tingnan natin kung worth it ba talaga yan. Okay? Yan, bismillah. So far naman parang, pero iba talaga iba talaga yung energy nyo kung magpapareading po kayo. Magkaiba po yan lahat. Okay. Ayan, may tumutulong ata, may tumutulong sa kanya. Anyway, ghost month pala, kung may namatay dito sa inyo na kapamilya o anuman, binibisita na po kayo, paparamdam na yan. So, mag-alay lang po kayo ng pagkain, ng food sa kanila. Huwag niyo pong gutumin ang inyong mga bisita, mga kaibigan ninyo. Kung wala po kayong namatay na yumao, maglagay din po kayo ng food, tapos sabihin nyo, kaibigan, kumain ka na, ito yung coke mo, ito yung pagkain mo. Okay? Yan, ito yung alay para sa iyo. Yun. Okay? Gawin mo daw yun. Medyo nagwo-worry lata yung person mo dito. Parang meron siyang inaantay na money or dagdag bonus or pera. Okay? Okay. Bonus. Mukhang mabibigay to. May good news talaga sa kanya. Gusto niya rin ata makabili ng bahay. Gusto kanyang bigyan. Or sing-sing. Okay? Or regalo. Makakatanggap po kayo ng regalo. Itong na to. Possible, basta magbilang lang po kayo. Meron pong itong iniisip yung person mo kung anong regalo ibibigay sa'yo. Possible din na ikaw, nag-e-expect siya sa'yo na bigyan mo siya regalo. Okay? Basta ikaw o siya nag-iisip ng something na parang offering, peace offering, okay? Kaya mag-sorry na kayo kung nagkatampuhan lang kayo. It's okay, tingnan mo. Okay. Tumatawag pa to ng kaibigan. Yan, nag-o-open siya sa kaibigan yung problema nyo. Yan. Although hindi dapat, kasi may mga kaibigan na hindi maganda mag-advise. Dapat sinarili na lang niya. Pag pala to lasing, umiiyak yung person ninyo, Umiiyak. Yan. Mabait naman siya.
pag naglalasing lang or ano, hindi naman siya yung parang maoy. Nagiging emotional lang kasi nagiging lumalabas na yung lambot niya sa'yo. Okay? Yan. So, maaaring may lakad yung, may outing, yung boss niya, may travel, maaaring gano'n. So, maaaring ikaw ang nag-travel, yun. May inuman lang konting salo-salo sa bahay niya, so nababanggit yun. Yan, kasi hindi perfect yung pagiging partner ko sa person ko, kaya ito, nag-aaway kami. Yan, nailalabas niya lang naman yan. Okay, so, doon naman tayo sa inyo. Sa readings ninyo, mga love ko. Sa inyo naman. Tingnan natin kung kamusta kayo. Madulas tong cards na to, bago siya. Pinadala lang yan ng client ko. Maraming salamat, ma'am. Bigay po yan ng client ko. Thank you. Sa mga magpapadala sa akin ng tarot card, maraming salamat po. Talagang sa ibang bansa ba pinadala sa akin. Okay. Sa inyo naman, tingnan natin kung ano yung magiging energy ninyo. Eto last year, 2020 ata to binigay sa akin, kung di ako nagkamali, or 2021. Binigay rin yan sa akin, regalo. Yan. Salamat talaga mga love ko, yung mga nagbibigay sa akin. Maraming salamat po talaga. Parang hindi ko nasabi, matigas to. Last week, may nagbigay sa akin na bag. Maraming salamat. Siyempre, hindi ko pwedeng sabihin kung sino. Privacy yun ng client ko. Okay? Maraming salamat po at may nagbigay din na donasyon. Kaya sinishare po natin yan, yung mga donations doon sa baka akala nila sinusolo ko. Hindi po. Nagbibigay po tayo sa mga pregnant, cats and dog. Ano pa? Basta yung mga kailangan. Mga deserving yan. Okay? Okay na rin yun kasi natutulungan nila ako magbigay ng tulong. Masaya na rin ako. Pero, for your information, yung reading ko po hindi donations ha. Baka akala nyo donations. Okay. So, eto ka ngayon. Grabe ka pala mag-isip, oh. Ang dami mong iniisip. Sobra. Crowded na yung utak mo. Minsan, kung busy ka sa work, nakafocus ka naman sa work. Pero pag nag-iisa ka na, tapos ka na, doon napapasok yung, yung loneliness mo. Okay? Pakawalan mo yung sarili mo sa kahapon. Marami kang pinagdanan, alam ko. 'Di ba? Minsan, yung iba sa inyo, pinaplastic niyo yung sarili niyo. Pinipilit niyo maging masaya. Tama lang naman yon. Pero, una, pakawalan niyo muna yung sarili niyo. Hanapin ninyo kung saan kayo magiging masaya. Tsaka wag puro away. Pati sa person ninyo, selosa ka, naririnig ko at nakikita ko kung paano mo awayin yung person mo. Okay? Simpleng bagay, makita nyo lang online ka pero hindi ka nagchat-chat sa akin. 'Di ba? Mahal mo ba yung asawa mo? Bumabalik na ba yung ganito mo? Baka gusto mo bumalik ka na sa asawa mo. 'Di ba? May pa ganun pa kayo. Uy, mga day, nako. Anong gusto niya? Habulin kayo? Walang ganun. Wala. Kung mahal mo yan, manahimik ka, ayusin mo ang pakikitungo sa kanya. 6 of Pentacles and the Devil diba? Linigawan ka rin pala niyan eh. Ikaw talaga. Siyempre, pinag-iisipan mo siguro siya. Yan, namimiss mo yung dating paano kayo nag-umpisa, paano kayo nagkakilala, paano yung exciting moment, yung parang pagkagising mo, para kayong isip bata, yan, para kayong nagliligawan pa. Yan, so, sa mga dating dito, may makikilala ka daw. Yan, may mangliligaw sa'yo kung single ka, kung nanonood ka sa akin. Okay, 5 of Swords and 8 of Pentacles. Oh my God. I'm sorry, lumabas na naman yung mga may gumawa. Ay, nako. Yan. Kung duda ka, kung na-spell yung person mo, pwede ka magpa-reading sa akin, alamin muna natin, okay? Kung na-spell ba talaga yan. Kung wala, hindi nyo kailangan alaga or bracelet. Okay? Pero kung kailangan po, kung na-spell po talaga yan, kailangan nyo yun. Okay? But tandaan, ako ay hindi Diyos. Tao rin ako. But I do my best para tulungan kayo. Okay? Marami na tayong natulungan. 9 of Wands and 5 of Pentacles and the Magicians. Okay? Dito naman, si 8 of Pentacles.
May gumasto talaga, may gumawa para sirain kayo. Tumato yung balahibo ko. Okay. Ini-stock kata ng third party or ikaw, kung third party ka, ini-stock kata ng unang asawa. Okay? So, maging ano kayo? Anong tawag nito? Oh, sorry. Maging mamatsyag. Ayan, tingnan mo. Sobrang selos mo. Parang nag-distance ka muna. Dumistansya ka muna konti. Okay? Pero yun nga lang, overthink ka lang. Minsan nga, pag nagsusolo ka na, bigla ka na lang umiiyak. Ang lakas ng kabog ng puso mo. Okay, nagluluto ka ba? Or mahilig magluto or mahilig ka magluto? Possible, pwede rin po yun. Yung person mo nagluluto rin, ano? Sarap na sarap ka kung nagluluto yun. Yun. Especially yung nagliligawan pa kayo, ano? Parang namimiss mo yung luto niya. Yan. Yung mga paborito niyong places. Yan. May nakikita ko, mukhang binigyan mo ba ito ng sapatos or damit, bag? Nandun pa rin sa kanya nakatago. Okay? Nakatago pa rin sa kanya yung mga binibigay mo. Parang, nagre-reminisce siya or something, napapangiti siya pag naalala ka niya. Okay? Doon naman sa financial, mukhang may good news sa'yo. May paparating. Wow! Knight of Pentacles and Ace of Wands, the Emperor. Okay? Magdesisyon ng tama, meron kayong minamanifest na kumbaga sa wish, answer prayer, kumbaga. Okay? So, kung gusto niyo magpa-reading po kayo. Bukas po ako. Anytime, sa Sabado po, babalik ang Facebook ni Miley Tarot. Pansamantala po, i-message niyo lang po si Three Kings Pentacles. Wait lang. Kukunin ko. Okay. Pansamantala po, si Three Kings Pentacles ang i-message ninyo. Ito po ang aking Facebook account kasi si Miley Tarot babalik po sa sa Sabado. Okay? Yan po ang aking Facebook. Yung cover po ay FDA. Okay? Meron po siyang 17 or 17. In-upload po yan ng June 29, 6:55 p.m. Okay? Ito naman ang profile ni Three Kings Pentacles. In-upload po yan ng May 13, 9:04 a.m. ng umaga. Okay? Naintindihan? Ito po ang original. Original, akin yan. Okay? Ito po si Miley Tarot pero naka-shutdown po yung kanyang messenger. Babalik po sa Sabado. Naintindihan? Facebook ko po yan. Akin po yan. Huwag tayong paulit-ulit. August 3, 5 p.m. in-upload. Naintindihan? Yan po ang aking cover. June 4, 12:41 a.m. in-upload yan. Pero, paulit-ulit ko sinasabi, naka-shutdown ang messenger niya. Okay? Saan nyo ako i-message? Dito nyo ako i-chat. I-add friend nyo po ako para mabilis kayong ma-replyan. Okay? Ingat po kayo. Maraming salamat. Bukas na tayo ibasahin yung mga nagpadala ng mga success story nila. Marami na tayong natulungan. Asawa, anak, jowa, or nagkalabuan, nagkaanuhan. Yung mga na-spell, tinutulungan natin yan para mawala. Okay? Kung gusto nyo magpaalaga, kung kaya ninyo, kung gusto ninyo, sa mga gusto lang. Okay? Pero yung mga magtatanong-tanong lang, wag nyo na akong i-message. Wala akong oras sa inyo. Gusto ko, mag-message kayo, yung willing talaga kayong tulungan ko. Okay? But, sabihin nyo po, Pilipinas ba kayo? Nasa Pilipinas ba kayo? Or OFW po kayo? Para mabilis. Bakit may ganon? Kasi para malaman ko kung malayo ba o malapit kayo sa akin. Okay? Naintindihan? Pwede naman po face-to-face. Pwede naman pong online. Pareho po yan yung dalawa. Wala po yung pinagkaiba. Okay? Nagre-ritual pa rin ako bago ko kayo isala. Okay? Huwag kayong mag-worry kung malayo kayo. Most of my client talaga is malayo. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kaya natin yan. May nanonood kasi dito sa akin, malakas yung kabog ng puso niya. Okay? So, please,
Kung hindi nyo alam yung gagawin ninyo, try nyo magpa-reading sa akin. Kung hindi nyo kaya magpa-reading, that's okay. Try nyo sa iba. Pero kung gusto nyo, wala naman akong inaano. Okay? So, yun lang mga madam ko, mga boss ko, yung mga willing lang tulungan ko. Kung trip nyo lang akong tanongin o ano, wag na kayo mag-message sa akin. Kasi seryoso po ako dito magtrabaho. Para diretso yung mga taong tutulungan ko. Huwag nyo kaming istorbohin. Okay? Ingat po kayo and maraming salamat.